Senator Amy, nasaan ka na ba? Nasaan ka na, Senator Amy? Bilang chairperson ng Committee on Foreign Affairs, nasaan ka na? Anong nangyayari na sa'yo? Hindi ka ba magpapaimbestiga dito sa expose na may understanding daw ang Pilipinas at ang China pagdating sa BRP Sierra Madre? Bakit? Kasi mga kodyero, tumawala si Senator Amy. She's so quiet. Sobrang tahimik niya, guys. Napapansin niyo ba? Walang masyadong balita ngayon kay Senator Amy. She's so quiet. Naalala niyo to? Pinag-usapan natin to noong nakaraan. In fact, I won't claim na ako yung nakauna. Pero salamat sa suporta dito sa nung vinlog natin to. Sumabog yung video, guys. Sa sobrang sabog, pati yung mga Duterte Balahura supporters napareact. So, nung sumabog yung video natin dito, napag-usapan natin na bakit nga ganon? Ano yung understanding na yan? Wala na yung Manila Times na report, hindi ko na makita. Hindi ko na makita yung Manila Times report eh. Ano yung understanding na yun? Diba? Bakit daw yung understanding na yan kasama ang hindi pagpapaayos sa BRP Sierra Madre? Oo. Alam niyo mga kotsero, kung kumala to nung panahon na nakaupo si Shea Digong, impeachable to. May impeach siya dyan. And take note mga kotsero, hindi mo kailangan gumawa ng krimen para ma-impeach. Because the impeachment process is a political process. Kaya hindi mo kailangan gumawa ng krimen. Of course, committing a crime is also impeachable, but that's beyond the point. The point is, ito lang yung pagpayag niya na isuko ang BRP Sierra Madre. It could be argued as something that a president should not be doing and therefore impeachable. Violation ng Constitution natin yan. Pero bago natin gawin yan, as usual, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Ayan. So kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Maggawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo at pwede kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag gagamitin nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan. Ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit para ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Here we go. Wala. Tahimik Tahimik silang lahat. Hindi lang dyan mga kotsero. At least ngayon, nag-iingay na ang DFA natin. Diba last time pinag-usapan natin to? Yung sinabi ni Wang Wenbin. Yan. Sabi niya, di ba? Na meron daw silang historical claim diyan sa West Philippine Sea. Bakit? Kasi daw, noong 1948, 1948 talaga ang reference niya. Noong 1948 daw kasi, officially, ni-recognize raw yan ng government ng China. Pero ni-recognize ba ng mundo yun? Hindi. Hindi na-recognize ng mundo yun. At kung palumaan lang din naman ang usapan, pumapalag ang ating DFA, guys. Anong sinabi ng DFA? DFA deplores China's South China Sea claims as baseless and misleading. Oy, fake news kayo, China. Fake news. Pet news. Net news kayo, net news. Net news kayo, China. Net news. Bakit? Ito sinabi ng DFA, guys. Papakita ko sa inyo. Yan. Ito yung statement ng DFA. Ano sabi ng DFA?
The March 14, 2024 statement of the spokesperson of the Foreign Ministry of China on the supposed historic rights and sweeping claims of China on the South China Sea is baseless and misleading. Nakakaloko daw kayo, China. Nang wala raw kayong basihan. By the way, this is DFA, so this is going to be the official position of the Philippines pagdating sa issue na to. Okay. Anong sinabi ng Pilipinas? The Philippines has long had sovereignty and exercised administrative control over Bajo de Masinloc, as well as various features of Palawan, which now form the Kalayaan Island Group. Oh, matagal na yan. KIG. Actually, inano lang naman yan eh. Officially, ni-recognize yan ni Apo Lakay, ni President Ferdinand Edralin Marcos. Tinawag niya yung KIG o Kalayaang Island Group. 1970 something. I forget when the exact date is. Basta sometime during his administration. Tinawag niya yung Kalayaan Island Group. Kaya nga, yung KIG na yan, pinoprotektahan niya yan. Active ang Navy natin dyan before. Tsaka Coast Guard. Kapag merong mga mangingisda dyan na hindi Pilipino, ay pinapaalis, pinapasabog yung mga structures, parang mga stilt houses, mga rest house daw ng mga fishermen. Hindi, pinapasabog niya yan before. Binubomba niya yun. Bawal kayo magtayo dyan, amin yan. Ganun ang ginawa ni Apo Lakay. Kaya dati, hindi makaporma ang dyan, China. Hindi makaporma ang China dyan dati. Dyan sa KIG, Kalayaan Island Group. Kasi nga, todo bantay dyan si Apo Lakay. Ngayon, ano nangyari? Tinanggal niya si Apo Lakay eh. Yung mga dilawan na ngayon nagrereklamo bakit ang daming Chinese ngayon dyan sa West Philippine Sea, kasalanan nyo, tinanggal niya si Apo Lakay eh. Kasalanan nyo yan. Kasalanan nyo yan. Ngayon, anong sinabi? These features apparently and were clearly identified in the administrative maps of the Philippines during the Spanish colonial period. Ay! Paano ngayon yan, China? Panahon pa lang pala ng Kastila, nasa mapa na namin yan. Nyet news kayo, China. Nyet news. Paano na yan, China? Paano na yan, China? 1734 pa raw yan, oh. Murillo Velarde map. Paano ngayon yan? 1734. Akala ko ba, China, unahan sa kung sino yung makakagawa ng mapa? O kayo, 1948. Wow, ang luma, 1948. Sa Pilipinas, 1734. Siguro naman, magaling naman sa mat ang mga Chekwa Communist Party. Siguro naman, mas alam nyo na mas luma ang 1734 kaysa 1948. Ang sarap mambasag ng mga Duterte Balahura supporter. Also, take note guys Also, as has been settled by the 2016 Arbitral Award, China's claims to historic rights or other sovereign rights or jurisdiction beyond the limits of the maritime entitlements provided by the UN Convention on the Law of the Sea or UNCLOS are without legal effect. Hindi legal. Hindi kayo legal na nandyan, China. Hindi kayo welcome dyan. Punta ngayon. Baka kasi hindi naniniwala na nakasulat yan sa Arbitral Award eh. Nakikita niyo ba to? Ito, itong dokumento na to. Yan, ibabasa niyo naman yan, di ba? The South China Sea Arbitration Award of July 12, 2016. Ito yan Yan, ito yan Usapan natin historic rights. Gusto niyo pag-usapan historic rights? China eh.
Ayan, the convention and prior claims to historic rights and jurisdiction. Hinighlight ko na lang yung mga kasi mahabang usapin to eh. Ano yung basis nitong arbitral award? Take note mga kotsero na meron po tayong tinatawag na UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Seas. Ibig sabihin, lahat ng signatory dito sa UNCLOS ay pumapayag sa lahat ng probisyon na nakasulat doon. Kasama doon sa mga probisyon na yon ang exclusive economic zone. Si China pumirma noong 1982 sa UNCLOS. Ngayon, so dahil nagkaroon tayo ng problema dyan sa West Philippine Sea, dinala natin sila sa Permanent Court of Arbitration. Which is, kung tutuusin, it's not really a court because it's an arbitral, it's an arbitration institution. It's not really a court per se. Maski naman dito sa Pilipinas meron tayong institutional arbitration. Walang kaso. Pag mag-uusap lang kayo, tapos pag-aagrihan nyo, ano yung para sa akin, ano yung para sa'yo, mag-uusap tayo dito. Pag nag-agree kayo, di maganda, hindi na kayo magkakasuhan. Hindi na kayo abot sa korte. Pero pag di kayo nag-agree, yun, abot kayo sa korte. So, meron din tayo nun dito sa Pilipinas. Minsan, pa yun? Minsan, puwersado ka pa. Halimbawa, naghabla ka, tatanungin ka ng judge, sabihin sa'yo ng judge. Have you undergone through the process of arbitration? Pag sinabi ng abogado hindi pa, o i-refer sa arbitration. Yun. Court-ordered arbitration. Yun. So, meron tayo nun dito sa Pilipinas. Pero ito, pang international. Mga bansa-bansa ang nag-uusap dito. So, anong sinabi? Anong sinabi ng Permanent Court of Arbitration? No article of the convention. Ano yung convention? Yung UNCLOS. No article of the convention expressly provides for or permits the continued existence of historic rights to the living or non-living resources of the exclusive economic zone. Tagalog. Walang provision sa UNCLOS na nagsasabi na kung ano ang historic right mo, ipagpapatuloy mo lang. Wala doon ganun, guys eh. Wala doon ganun eh. Paano gagawin natin? Similarly, nothing in the convention expressly provides for or permits a state to maintain historic rights over the living and non-living resources of the continental shelf, the high seas, or the area. Tagalog. Wala ring provision doon sa loob ng UNCLOS na nagsasabi na ang mga bansa na kung saan nalaman na ang kanilang historic rights or pinaglalaban ng kanilang historic rights sa isang sa karagatan ay maipagpapatuloy niya ito in perpetuity. Walang forever sa UNCLOS, guys. Walang forever sa UNCLOS. Hindi mo pwedeng i-maintain ang historic rights mo. Kasi walang provision doon sa UNCLOS na may ganun eh. Walang provision sa UNCLOS na may ganun. Okay. The question of for the tribunal is, therefore, whether the convention nevertheless intended the continued operation of such historic rights such that China's claims should be considered not incompatible with the convention. So ano daw ang dapat sagutin ng PCA tungkol sa historic rights? Meron nga bang may basihan ba yung sinasabi ng China? May basihan nga ba yun? Itong sagot. As a matter of the text alone, the tribunal considers that the convention is clear, malinaw daw ang convention, ang UNCLOS, in according sovereign rights to living and non-living resources of the exclusive economic zone to the coastal state alone. So,
Ano pong sinabi ng Permanent Court of Arbitration? Ang sovereign rights daw, ang karapatan na i-exploit ang resources, living and non-living, sa loob ng exclusive economic zone ay doon lamang sa coastal state. Ano yung coastal state? Yung coastal state, ang pinakamalapit na bansa doon sa body of water na yon, which is defined in UNCLOS as the 200 nautical mile zone. Yan, exclusive economic zone. $200 nautical miles na EEZ. Ay, nakasulat. Sovereign rights ay nasa coastal state. The notion of sovereign rights over living and non-living resources is generally incompatible, hindi pasok o hindi swak with another state having historic rights to the same resources, in particular if such historic rights are considered exclusive as China's claim to historic rights appears to be. Tagalog, hindi pasok yung sinasabi nyo, China. Hindi swak. O sa usapang kalsada na lang. Hindi swak. Hindi swak ang interpretasyon mo, China, na ikaw ay merong eksklusibong control dyan sa West Philippine Sea. Yan. Tapos ano pa? China has stated its views that its relevant rights in the South China Sea formed in the long historical course are protected under international law, including the UNCLOS. Okay. Sabi ko, yun na sinasabi ni China palagi, di ba? Sila daw ay sumusunod sa UNCLOS, yung kanilang claim sa West Philippine Sea. Insofar as China's relevant rights comprise a claim to historic rights to living and non-living creatures or resources within the 9-dash line, partially in areas that would otherwise comprise the EEZ or continental shelf of the Philippines, the tribunal, yung PCA, Permanent Court of Arbitration, the tribunal cannot agree with this position. Hindi kami makaka-agree dyan. Bakit? The convention does not include any express provisions preserving or protecting historic rights that are at variance with the convention. Hindi rin kasi nakasulat sa PCA, sa UNCLOS. Hindi nakasulat sa UNCLOS na kayo ay pwede nyo i-maintain yung inyong historic rights. Walang ganun. Walang ganun. On the contrary, the convention, yung UNCLOS, supersedes earlier rights and agreements to the extent of any incompatibility. Ibig sabihin, ano pa sinasabi dito ng PCA ruling? Yung rights nyo, wala na. Na-supersede na yan. Nalampasan na yan netong UNCLOS. Nung pumirma kayo dito sa UNCLOS, wala na, durog na yung claims nyo. Wala na. Nga. Iyak na lang kayo. The convention is comprehensive in setting out the nature of the exclusive economic zone in continental shelf and the rights of other states within those zones. China's claim to historic rights is not compatible with these provisions. Paano ngayon yan? Wang Wengmin. Paano ngayon yan, Mang Wang? Hindi raw pasok. Yung claim nyo na historic rights, walang kwenta. Sa mata ng international community, walang kwenta. Wala kayong basehan. Wang weng wing bong bong. Walang kwenta. Nga. Alam nyo mga kotsero, alam nyo nakakainis nung panahon ni Xi Digong?
Hinayaan natin yung mga vloggers nila ang magpaliwanag sa atin nito. Hindi natin binasa. Ako recently ko lang 'to binasa, eh. Umasa lang ako dun sa expertise, quote unquote, expertise ng mga Duterte Balahura vloggers. Kailan ko lang 'to nabasa ng buo. 2021, 2022, early 2022. Tapos nung nabasa ko siya, ay, may ganito pala, bakit hindi sinabi 'to? Bakit di sinasabi sa amin 'to nung panahon ni Shea Digong? Ba't hindi sinabi sa amin 'to? Akala ko ba nabasa na nila 'to ng baliktaran 3 beses, 5 beses sa araw? Akala ko ba gano'n, nabasa na 'to ng baliktaran 3 beses, 5 beses sa isang araw? Eh, ba't hindi naikwento 'tong parte na 'to? 'Di ba? Alam niyo mga kotsero, sa mga vloggers na pinapakinggan natin, lalo na sa mga experts. We should kaya ano, eh, kaya tayo kasing mga ano, tayong mga Pilipino, madali tayong naniniwala sa mga gano'n, madali tayong nakukumbinsi na kapag, "Ay, meron siyang degree sa ganito, meron siyang expertise sa ganyan, may experience sa ganito." Um, Maniniwala agad tayo kasi we base our belief on, credentials. Oo. So, tayo naniniwala tayo kahit na ano, kahit na mali minsan sa mga sinasabi ng mga eksperto. Kaya tayo madali tayong mabola, eh. May sasabihin lang na, "Hindi, doktor yan ng ganito, maniwala ka diyan, doktor yan, eh." Hindi mo na kukwestiyonin. Eh, paano kung iba yung sabihin ng ibang doktor, 'di ba? Or paano kapag yung legal opinion ng isa differs from the legal opinion of the other one? So, sino ngayon papaniwalaan mo? So, at some point, lalo na, I mean, it doesn't apply every time, pero lalo na 'pag sa mga ganitong usapin, lalo na pampolitika, current events, ganyan-ganyan. It would also pay off kung pati tayo ay nagbabasa. Basa rin tayo. Basa rin tayo, guys. Imagine the whole time na nagva-vlog ako tungkol kay Duterte, tungkol dito sa West Philippine Sea, mali pala ako. Pinagtanggol ko si Digong gamit 'to, itong UNCLOS. Ako pala yung mali. Nakakahiya, guys. Sorry na agad. Grabe, ang pangit, 'di ba? So mga kotsero, lesson learned. Lesson learned. Dapat tayo rin ang nagbabasa. Huwag lang tayo maniwala sa mga, ano yun, eh, may fallacy diyan, 'di ba? Yung ano, appeal to authority. Maniniwala ako kasi sabi ng isang eksperto. Di budol. Oo, Chris San Andres, eh, nabudol din ako, eh. Aminado naman ako diyan, nabudol ako ni Digong. Aminado ako diyan, nabudol ako ni Digong. Hindi ko di-deny yan. Nabudol ako ni Digong. Siguro, yun nga, dahil alam nyo, ang lakas talaga ng anti-Dilawan sentiment kasi nung panahon ni Digong. Ang lakas ng anti-Dilawan sentiment noon. So parang ano, parang kapag nung panahon ni Digong, they made it a battle between Digong and the Dilawan. So kapag Dilawan ka, mali ka agad. Ganon. Eh ngayon, hindi na ganon, eh. It's not the case anymore. Ngayon, tatlo na. It's either DDS ka, Dilawan, or admin. So ngayon, may options ka. Ewan ko, siguro kaya hindi rin maka-take off ngayon yung mga Duterte Balahura vloggers kasi, well, there's already 3 sides to the story. Mahirapan sila maka-propaganda. Diba? But before, again, it was Duterte versus Dilawans. And ganun yung narrative ng lahat. Ganun yung narrative ng lahat. Kaya, syempre ako, loyalist ako simula bata.
automatic sa akin, no? Anti-dilawan ako. Matik sa akin yun. So, wala. Diba? Wala, ganun talaga. Kaya siguro nabudol ako. Ginamit nila yung galit ko laban sa dilawan. But anyway, going back. So, ito na nga. Ito yung PCA ruling. Ang nakakalungkot, mga kotsero, nung panahon ni si Digong, anong tinawag dito ni Digong? Dito? Sa PCA ruling? Anong tinawag niya dito? Tatapong ko yan eh. Papel lang yan. Tapong ko yan eh. Sabi niya. Yan sabi niya. Sabi ni Digong, iyang papel sa totoong buhay between nations, iyang papel wala yan. Kung sino yung tigas, US, Britain, pag ginusto nilang ganyan gawin, tayo nanalo. Ngayon, pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea. China boat, ship, tayo wala na. Lakas mang unggoy nito ni Digong, no? Nagpalusot pa. Nung dumating ako, wala na kasi. Nung dumating ako, andyan na sila. Wala na ako magawa. Ano nangyari sa jet ski mo? Ay, sa bagay sinabi niya, yabang lang naman daw niya yun. Yung jet ski na yun. Tsaka sinabi rin niya, na lahat daw na maniniwala doon sa jet ski na yun, mga tanga. Sinabi niya yun. Shoutout kay Jennifer Gogala, Joseph Machete, Marcus Eloha, tsaka kay Pepito de Guzman. Salamat sa inyong super chat. Ayan. But anyway, going back. So, yun. Sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, ibigay mo sa akin. Sabihin ko sa iyo, PI, papel lang yan. Itatapon ko yan sa wastebasket. Sabi ni Digong. Sabi ni Digong dito sa PCA ruling. Imagine, presidente ng Pilipinas yan. Traidor sa bansa. Presidente ng Pilipinas yan. At the very least, he should have kept his opinion to himself. Diba? At the very least, he should have kept this opinion to himself. Kaso bakit? Bakit niya sinasabi? Kasi gusto niya makita ni Xi Jinping na, tingnan nyo kami, kamping-kampi kami sa China, diba? Diba, Papa Xi? Diba, Papa Xi? Papa Xi. Diba, Papa Xi? Kampi kami sa iyo, Papa Xi eh. Tapos, so hindi niya nakuha, yung mga gusto niya, ano na nangyari? Pakita ko sa inyo. Ano nangyari pagkatapos? Ito pala yung sinabi niya, campaign joke lang yan, huwag kayong tanga. Yung jet ski. Nung hindi na niya nakuha, yung gusto niya, anong sinabi niya? Ay, hindi. Saan na yun? Ito. Duterte affirms arbitral ruling on South China Sea before UN General Assembly. Galing. Balentong. Si Digong Balentong. Si Digong Balentong. Balentong si Loko eh. Sinabi. Tinan yung sinabi ha. Sana yun. The Philippines affirms that the commitment in the South China Sea in accordance with UNCLOS and the 2016 arbitral award. So dati, sabi niya, hindi, tatapon ko lang sa basurahan yan. Wala yung papel na yan, wala yan, basura lang yan. Tapos bigla pagdating sa UN, the Philippines is firm in its commitment to the 2016 arbitral award. Balentong. Tapos political genius pa rin. Heart of War. Master strategist. Baliw. Wag
Pag kaming utuin nyo. Di ba? Nagawa tayong tanga lahat. Sabi? Ano sabi? Basura daw eh. Basura daw yung arbitral award. Basura. Tapos, pagdating sa UN, ano sasabihin niya? No. Hindi yan basura. We stand firm in our commitment in the South China Sea in accordance with UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Ay, wow. We firmly reject attempts to undermine it. Biglang hindi na siya basura. Weak. Alam mo, totoong weak si Digong. Totoong weak si Digong. Weak talaga siya. Sa totoo lang. Tapos, ganun pa rin. Ganun pa rin. Political genius, master strategist, art of war. Kaya nga, Senator Amy, babalik ako sa'yo. Nasaan na yung hearing tungkol dito sa sinabi ni Digong? Kasi sinabi pala ng China tungkol kay Digong. Hindi ka ba magpapahearing? Kahit in aid of legislation, Senator Amy? Bakit? Kasi, tinan nyo, mapakita ko sa inyo. Noong nag-request ang Amerika tungkol sa Afghan refugees, by the way, I was there. I was there sa hearing na to. And you know, noong nandito ako, I agreed to the position of Senator Amy. Kasi bakit? During that time, it made sense. It made sense. Hindi talaga natin kaya yung 50,000 na Afghan refugees. Hindi talaga natin kaya yun. Pero, the point is, nagpa-hearing siya doon sa Afghan refugees na ni-request ng Amerika. Hearing, di ba? Hearing. Amy questions covert US military flights in the Philippines. Nagpa-hearing ka ulit tungkol dyan sa military flights. Sabi mo yan. The government should come clean on the arrival of in the country of more air assets of the United States, sabi ni Senator Amy. The US Embassy clarified that the flights were part of bilateral military exercises and were authorized by the DFA. Ano pa? Tapos, ito pa. Amy Marcos hits DND AFP. Silence on massive US fuel delivery to Subic. Ito lang yan, January. Tapos, alam nyo mga kutser, nagsalita ang dito. DND. Saan na yun? DND. Saan na yun? Nagsalita ng DND dito eh. Baka wala lang dito. Wait. Baka wala lang dyan sa article na yun. Ta. 5,000. Nagsalita ng DND dyan eh. Yan. The United States Embassy in Manila confirmed on Thursday that the fuel shipment is being transported from a US military facility in Hawaii to be stored in a commercial facility in Subic Bay. Okay. Nasa na yung sa DND? Yan, ito. The Department of National Defense also confirmed, nung pirma yan ng DND, that the fuel shipment from Pearl Harbor, Hawaii to Subic Bay is in the Philippines is just a regular transaction. Lagi na palang nagaganap yan. Regular transaction pala, guys. Regular. Ibig sabihin, it's always happening. Whether you know about it or not, it's happening. The shipment of fuel from Pearl Harbor to a storage facility in the Subic Bay Freeport in the Philippines via the commercial tanker Yosemite Trader
is part of regular commercial transactions between the US government and Philippine companies. Ganun pala yun. Bakit pag Amerika, Senator Amy, ang bilis-bilis mong magpahiring? Pero pag ganito, wala, tahimik. Diba? Salita ka naman, Senator Amy. Pag pinagtatanggol mo si Digong, ang bilis mo eh. Pag pinagtatanggol si Digong, napakabilis. The following day, may statement na agad. Naalala nyo, nung inaaway si VP Sara, anong sinabi ni Senator Amy? I will always take the side of the Dutertes. Ay, wow! Congrats! Paano to? Tatahimik ka lang dito, Senator Amy? Nasa iyo yung committee. Sa'yo to eh. Committee on Foreign Affairs ng Senado. Sa'yo to. Ayaw mo pa imbestigahan to? Kung ano yung naging understanding, MU, kung ano yung naging MU ni Xi Digong at ng China tungkol sa BRP Sierra Madre. So disappointing, di ba guys? And yun ang nakakabwisit lalo dito, yung double standard talaga. Yung double standard. Na yung applicable sa, yung mga bawal sa Kano, dapat hindi bawal sa Chinese. At yung mga pwede sa Kano, dapat mas marami yung nabibigay sa Chinese. When I say Chinese, I'm referring to the Chinese Communist Party. Bakit ganun? Bakit may preference ka, Senator Amy, sa China, Chinese Communist Party? Bakit, understanding na galit ka talaga sa Amerika, pero why are you letting that affect your political stance, especially when it comes to sovereignty and our defense of the country? Mahalin ba ang Pilipinas o mahalin natin ang China? Oo lang. Weird eh. Sobrang weird yung katahimikan nila. It's very their silence is deafening, guys. Their silence is deafening. Where na you? Hindi raw nakakabahala. Buti pa siya hindi nababahala. Anyway, so mga Coachero, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At i-follow tayo sa ating Facebook page, Coach Jared na pangalan. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?